The remaining task is to follow his orders and pulverize what's left of this boy's arms. What have you... Time's up. Let's go. This battle isn't anywhere near over. That's him. There's no doubt about it. I felt it instinctively. That's the head of the Executive Council. Walumpong mahihinang tao lang ang kinalaban mo. Pagkatapos kailangan mo nang sumandal sa balikat ng iba para makalakad? Mahina ka. Wala kang karapatan na maging miyembro ng pamilyang Takayanagi. Masakta ka. Kuya. Magkapatid sila? Tumabi ka. Kagurasaka? Okay. Sigurado ka bang payag ka ng puruan ko siya? Bahala ka. Hindi ako makagalaw. Hindi ko magalaw ang mga kamay at hita ko. Pasado ka. Bob Makihara. Malakas nga ang potensyal mo. Pero naaawa ako sa'yo. Kung ako ang tatanungin, para kang isang espada. Pero ang kulang lang ay isang maghahasa sa'yo para tumalas ka. Mababaliwala ka lang. Sumama ka na lang sa akin. Kulang ang kaalaman ni Natsume para pagalingin ka. Ako ang magsasanay sa'yo para maging isang matalas na espada ka. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Bakit? Sino ka ba? Ang pamilyang Takayanagi, nung panahon pa ng Sengoku Jidai, ay ang tanging pamilya na bihasa sa mga martial art ng Japan. Kung balak mong maging master ng kahit anong martial art, hindi mo pwedeng hindi pansinin ang pamilya ng Takayanagi. Wala pa rin akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Saka wala rin akong pakialam dyan. Basta ang alam ko, gumagawa ng masama ang grupo mo. At dahil doon, hindi ko kayo mapapatawad. Kung kontento ka na dyan sa kasalukuyang lakas mo, hindi kita pipilitin. Pero, kung hanggang dyan lang ang kaya mo, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo, hindi mo mahahabol si Shuichiro Nagi. Uulitin ko. Bob Makihara, sumama ka sa akin at abutin ang kataas-taasan. Nababagay sa iyo ang estilong militar. Paano kung...
Chucky, bakit? Bob, bakit pa takot na takot ka? Parang hindi ka lalaki ah. Hindi mo siya kailangan para lumakas. Si Aya, si Maya at Suichiro. Lahat sila naniniwala sa'yo. At higit sa lahat, ako ang fan mo, naniniwala sa'yo. Sige na, matalo ka na kung matatalo ka. Pagkatapos bumangon ka at bumawi ka na sa kanya. Oh? Jackie, talaga maaasahan ka. Sa totoo lang, hindi ko alam kung mananalo ako rito. Pero, nanonood ang babaeng mahal ko, kaya hindi ako papayag na dito magtatapos to. Kagurasaka. Alam mo, naiintindihan ko kayo. Alam kong nararamdaman nyo habang nanonood kayo. Takot kayo. Natatakot kayo dahil kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami matalo-talo. Sa loob-loob nyo, takot kayo sa amin. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ako lumalaban kapag siniseryoso ko. Bakit? Ano to? Ano to nararamdaman ko? Hiya! Bakit ganito? Bumagsak lang siya. Naging ibang babae na to kaharap ko. Ano nakakatawa? Labanan mo na ako! Ano? Bakit ganito? Nailagan niya ang patpat ko. Paano? At nakalapit siya sa akin. Ito ang Ryugan. Parang siya ang may hawak sa katawan ko. At siya ang nagpapagalaw sa akin. Paano niya nagagawa yun? Bakit? Bakit siya tumatawa? Natatawa ba siya dahil napabagsak niya ako? Dahil natalo niya ako? O dahil natutuwa siya sa pambihira niya lakas? Wala sa hitsura ng babaeng itong pambihirang lakas niya. Natatawa lang siya na parang baliwala lang. Napaka-inosente niya kung tumawa. Bakit ganito? Parang... Si Aya ay bata pa. Ha? Ikaw naman, alam ko naman yun eh. Okay lang sana kung ganon. Kaso siya ang may hawak ng Ryugan. Kaya niyang alamin ang lahat tungkol sa kalaban niya. Lupa, tubig, ginto, kahoy, apoy. Kumbaga, makikita niya ang lahat ng bagay na may enerhiya. Nakikita niya ang hinaharap, pati na ang nakaraan ng kalaban niya. Sa palagay ko nga, nakita niya rin yung halika nating dalawa. Ayan, nandito na tayo. Kapag dumaan ka sa pintong yan, makikita mo siya. Okay. Bata, Ha? mag-iingat ka. Hindi biro ang nangyayari doon. Ito na siguro ang pinakamahirap na laban para kay Aya. At hindi ko siya matutulungan. Bakit? Ganun ba talaga kalakas ang kalaban niya si Tagami? Isa siya sa 10 pinakamalakas na tao sa eskwelahan. Pero huwag kang magkakamali. Hindi si Tagami ang nilalabanan ni Aya ngayon. Ang kalaban niya ay ang kapangyarihan ng Ryugan. Hindi kasi madaling kontrolin ang kapangyarihan yon. Pero hindi lang ang Ryugan ang ganon. Mahirap kontrolin ng martial arts. Lahat ng pagpapahalaga pati na ang konsensya ay mawawala kapag hindi mo yun nakontrol. Ang matitira lang sa'yo ay ang sinasaloob mo. Kaya parang nilalabanan mo ang sarili mo. Kaya hindi niya kakayanin yun. Kakailanganin niya ng tao na susuporta sa kanya.
Magsisilbi rin itong paghahanda para sa'yo. Balang araw lalabanan mo rin ang sarili mo para makontrol mo ang kapangyarihan mo. Yun ang magiging pinakamahirap na laban mo. Soichiro? Natalo ko siya. Natalo ko ang berdugo. Okay lang. Hindi ko siya tinapos. Sana. Berdugo nga siya pero mahina naman siya. Halos hindi na siya gumagalaw nung lumalaban kami. Nabasa ko lahat ng atake niya. Pero, hindi ko akalaan na napakasayap lang lumaban. Napakasarap pala kapag pinahirapan mo ang kalaban mo. Kaya lang, hindi matahimik ang konsensya ko. Teka muna, Aya. Umiiyak ka ba? Oo. Sa totoo lang, naririnig ko siya. Yun ang totoo. Narinig kong sigaw niya. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Paulit-ulit. Pero hindi ko pa rin siya tinigilan. Basta hindi ako tumigil sa ka-atake sa kanya. Hindi. Tinuloy ko pa rin kahit nananalo na ako sa laban. Basta, hindi ko siya tinigilan. Parang nagtatalo yung parte ko na kontrolado ko at yung parte na kontrolado ng Ryugan. Ang kaso, yung parte ng kontrolado ng Ryugan ang nangingibabaw at sinunod ng katawan ko. Parang tinukso ako ng kasamaan. Sundin mo ako. Sundin mo ako at mapapasayo ang mundo. Apak-apakan mo ang kalaban mo na para siyang isang ipis. Tapusin mo siya. Tapusin mo siya. Pagkatapos nun, Pagkatapos, paano na yan? Hindi kaya nakapatay ako ng kalaban ko. Hindi ko talaga sinadyang gawin yon. Ang inisip ko lang, gusto kita makasama. Yun lang. Ayan, buhay pa. Teka, Aya. Tapatin mo nga ako. Ito ang unang laban mo, ano? Oo, Sige, Aya. Bibigyan kita ng advice. Kasi marami na akong nakalaban ng mga tao eh. Basta habang lumalaban ka, importante na wala ka ibang iniisip, kundi manalo. Yun lang dapat ang iniisip mo. Pag di ko ginawa yon, matatalo ako. Hindi no kalaban, kundi na sarili ko. Tandaan mo kapag natakot ka, talo ka na. Kahit matalo mo pa ang kalaban mo. Ang natakot, ang talo. Kahit matalo ka, o may masama pa na mangyari sa'yo, basta hindi ka natatakot, panalo ka. Sa totoong laban, yan lang ang mahalaga. Aya, huwag mo kakalimutan yun Sa totoo lang, ikaw ang natalo ngayon. Sa susunod, panalo ka na. Tapos magsaya ka. salamat, Soichiro. Kailangang matibay ang loob mo para malabanan mo ang sarili mo. Yun ang ibig niya sabihin. Ang kaso nagpaka-macho effect pa. Kung sa bagay, ganun nga siya. Extra ka na lang pala ngayon sa eksena. Ha? Natsume? Huwag mong mamalitan na nagagawa ng stress. Kapag minaliit mo, baka pumangit ka. Ano bang kailangan mo? Anong ginagawa mo dito? Teka, wala akong kinalaman dito. Huwag mo sa akin ilabas yung galit mo. Parang hindi mo pa ako kilala. Matagal na akong patay na patay sa'yo. Kapag alam ko magpapakita ka sa isang lugar, sigurado pupunta din ako doon. Alam mo yun, di ba? Kapag hindi ka tumigil, makakatikim ka sa akin. Hindi uubra sa akin ang pambobola mo. Sa ibang babae siguro, pero hindi sa akin. Bunshi Tawara. Kung talagang wala kang pakialam sa away ng club ko at ng enforcement team,
Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba dahil hinahanap mo kami? Tuta ka pa rin ba ni Mitsumi? Tandaan mo, hindi ako papayag na makuha niyo ang dalawang bata. Hindi ako sigurado kung makakalaban pa ako ngayon. Pero sa buong Juken Buklab, ako lang ang may pag-asa laban sa kanya. Teka, time out muna. Hindi na kailangan to. Mukhang natapos na yung laban sa baba. Bakit pa tayo maglalaban? Sabi sa akin, naghahanda nang umalis sa mga kasama ko. Makinig kayo. Pag uuwi na kayo, maglalakad kayo na mag-isa. Pag hinuli kayo ng pulis, huwag niyo sasabihin yung pangalan nyo. O kayo! O kayo! Section 3, makakalis na! Sige. Ano ka ba? Tumahan ka na nga. Lagot, wala ko alam sa ganito. Hindi, okay lang ako. Ha? Ang saya ko. Hinipo ni Suichiro ang noo ko. Naramdaman ko ang kamay ni Suichiro sa balat ko at ginawa niya yun ng kusa. Pasensya ka na sa akin, Suichiro. Hindi ako naiiyak. Okay na ako. Ano ka ba? Bakit mo naman ginawa yan, ha? Nagbibigay lang ng swerte, konti lang naman. Mananalo na ako sa susunod. Tapos magsasaya ako. Basta hihintayin ko ang araw na ikaw naman ang hahalik sa akin. Ay, oo nga pala. Nakita ko nga pala kayo ng ate ko na naghari ka nung isang araw. Teka. Wala yun. Wala kahulugan yun, no? Baka pwedeng bumaba na tayo. Okay lang? Aya, bata! Huh? Halina kayo, nag-aalala na ako. Si Babata Kayanagi andun pa. Tara na! Oo. Hindi ako magpapatalo sa'yo, ate. Lalo na kung dahil sa kanya. Ano ka ba, Aya? Pinilit niyang pag-aralan na kontrolin ang chi niya. Nawalan siya ng malay, kaya ginamit ko naman ng chiko para magising siya. Yun lang naman yun eh. Wala naman kami ginawang masama. Masyado mong binibigyan ng kahulugan. Hindi. Nagkakamali ka. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa nangyari. Huh? Lagi ka naman ganyan, ate. Kung umarte ka, akala mo alam mo ng lahat. Pero parang hindi mo kilalang sarili mo. Kaya ako magsasabi sa'yo ngayon. Hindi ako papayag na makoma sa akin si Suichiro. Teka, Suichiro! Hintayin mo naman ako! Kamukhang kamukha mo pala siya eh. Kamukha mo yung kapatid mo nung bata ka pa. Kung ako ang masusunod, ayaw ko maging katulad ko ang kapatid ko. Pero para mangyari yon, kailangan matapos sa ating henerasyon ng away na to. Oh, ano nang gagawin mo ngayon? Gusto mong lumaban? Pass muna ako. Kawawa ka naman eh. Kagurazaka. Bumaba ka na. Pandarin mo ng motorsiklo ko para uminit ng motor. Bababa ako sa loob ng 3 minuto. Soichiro! Makihara! Kuya Takayanagi! Lagot ka!